Sinama ng AFP Western Command ang namataan nilang kumpulan o swarming na naman ng Chinese fishing vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinusubukan din umano ng China na magkaroon ng presensya malapit sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kuhang ito ng aerial patrol ng AFP Western Command o Westcom sa Rosul o Iroquois Reef noong September 6 at 7, kitang-kita ang tinatayang lampas 20 malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umaalis sa lugar. Nasa 70 to 80 nautical miles lamang o hanggang 148 kilometers sa Palawan at nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya sabi ng Westcom, paglabag ito sa jurisdiksyon at sovereign rights ng Pilipinas. Pinakamaraming Chinese vessel na nakita ang Westcom dito, pero meron ding nakitang 5 sa Sabina o Escoda Shoal na mas malapit na sa Palawan. Sa Sabina Shoal, karaniwang nag-aabang ang China Coast Guard para buntutan o isyado ang mga resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Meron ding 2 nakita na Chinese fishing vessel sa Baragatan o Nares Bank. Ayon sa Westcom, nakakabahala daw ang pagdagsa ulit ng mga Chinese fishing vessel dahil sa posibleng implikasyon nito sa maritime security, territorial integrity at sa kalikasan. Ugat din daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea na naglalagay sa alanganin sa rehiyon. Sa harap daw ng swarming na ito ng China, patuloy raw na magiging mapagbantay ang Pilipinas para proteksyonan ang ating interes at ang pangkalahatang kasiguruhan sa rehiyon. Sa resupply mission noong September 8, 4 na mga Chinese fishing vessel ang kasali sa ginawang pagharang ng China sa mga resupply boat at Philippine Coast Guard. Mga pang deep sea fishing vessel pero walang palatandaang ginagamit ito sa pangingisda dahil nakatiklop ang crane at boom ng mga ito. Tad-tad din ito ng communication equipment at may water cannon pa sa tuktok ng mast nito. Ayon sa Westcom, padami ng padami ang mga Chinese fishing vessels sa Escoda at Rosul Shoals. Nitong Hunyo, umabot pa ito ng lampas 40 na tinatayang lampas 10 lamang noong Enero at Pebrero. Through the ATF West, we were able to drive away 25 na Chinese fishing vessels away from Rosul Reef that time. But pagdating naman ng August, ganun na naman, bumalik na naman sila. Sinusubukan daw ng China na magkaroon ng presensya sa lugar na malapit lamang sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Ang Recto Bank ang isa sa pinaplanong lugar para sa isang major gas exploration project ng Pilipinas at bahagi ng Service Contract Number 72 ng Department of Energy. What we are really preparing is as much as possible, hindi sila maka-gain ng full control or control. We should have sovereign rights and jurisdiction over that area. If we will not mind that part of our territory, baka in the long run, sila na ang magkokontrol dyan. Sa Pag-asa Island, sa Kalayaan, sa Pampanga lamang, kitang-kita ang barko ng China Coast Guard at mga fishing vessels. Halos nakaistasyon na mga ito sa lugar nila, umaga hanggang gabi. May ilang taon na itong napansin ng mga taga-Pag-asa. Mga nakaumang na panganib sa sanay payapang pamayanan sa isla na kung hindi ko sasabihing Pag-asa Island ito, ay aakalain mong isang kilalang tourist spot na sagana sa yamang dagat. Siyempre sir, nangangamba ka rin magbiyahe na papunta rito. Ngayon ang mga mangingisda limitado na rin ang galawan dahil sa pangambang dulot ng mga barko ng China. Hindi na yan sir, hanggang doon na lang yan sila sa may bahura doon. Nababawasan na rin talaga yung kanilang kinikita kasi hindi na sila makalayo. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe